Sa pagtindi ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, isa na rito ang nangyari noong nakaraan ng magsagawa ng rotational and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal, kung saan isa sa mga sundalo ang naputulan ng daliri. Ito na daw ang hudyat kung saan dapat nang palayasin ang Chinese ambassador na si Huang Xian at ang iba pang Chinese diplomat sa bansa, ayon sa pahayag ng isang maritime law expert. Wala po talagang naitutulong yung kanilang ambassador at yung embassy staff. Kailangan nating pauwi na yung mga yan. No? Dahil seryoso talaga itong nangyari na to. At dapat kung mag-uusap tayo, mag-uusap tayo ng matinuba. Hindi dahilan na magkagera dahil may nawalan ng daliri. Bagamat seryoso yon, okay? Kailangan pa rin ayusin yon sa pamagitan ng diplomasya, no? Ng peaceful means. Nagbigay naman ng tugon ang Philippine Coast Guard sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na ang pagpapadala ng mga supply ay hindi daw ordinaryong misyon. Hindi daw dapat makialam ang China kung anuman ang dadalin sa BRP Sierra Madre gawa ng hindi daw ito paglabag sa soberanya ng China dahil hindi naman nila legal na pag-aari ang dagat. Tungkol din sa mga isasagawang mission sa Ayungin Shoal, makakatulong din daw kung isa sa publiko ang mga ito. Ngunit kung gagawin man ang pagsasapubliko na ito, hindi ito nangangahulugan na humihingi tayo ng permiso sa China. Nagbigay naman ng pahayag ang isang opisyal ng US State Department. Ang nakaraang aksyon ng China ay nagpapakita ng pagkairesponsable, pagiging agresibo, mapanganib at destabilisasyon. Dagdag pa ay magpapatuloy daw ang mga ito sa pagsuporta sa mga Pilipino. Ang Vietnam naman ay nagpahayag na handa daw itong makipag-usap sa Pilipinas tungkol sa parehas nitong interes na mga teritoryo na inaangkin ng China bilang tugon sa ina-apply ng Pilipinas na pagpapalawak ng teritoryo. Sa ibang anggulo ng mga balita, dumating na sa bansa ang ilang kagamitan na nagpapakita ng suporta ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod ng mga F-35 jets, dumating na din sa Pinas ang ilan pang mga F-22 Raptors 5th generation jets ng Amerika. Ang mga F-22 na ito ay lumapag na sa Clark Air Base ng Pilipinas. Nagsagawa din ng US Marine ng forward arming at refueling operations sa nasabing F-22 aircraft na kabilang sa 199 Fighter Squadron at 154 Fighter Wing na nagpapakita ng suporta sa marine aviation activity. Ang activity na ito ay nagpapakita na maaari ng lagyan ng armas at ng fuel ang mga jets dito sa Pinas. Noong nakaraan, may namataan na mga barkong pandigma ng China sa Onok Island sa Palawan. Ang mga ito ay nakuhaan ng video at ito ay kinumpirma ng AFP. Ayon pa sa isang dating kapitan sa nasabing lugar, ang isa sa mga barko ay may numerong 105 na may halos 100 kilometro lamang ang layo sa sinasakyan nilang bangka. Ayon pa sa kanila, ito daw ang unang pagkakataon na nakakita sila ng warship sa nasabing lugar. Ang karaniwan daw kasi nilang nakikita ay mga cargo ship. Samantala, ayon sa China, nagsasagawa daw ito ng maritime patrol sa South China Sea. Batay pa sa pagkukumpirma ng AFP, 4 daw ang mga barkong kanilang na-monitor sa Palawan. 2 dito ay destroyer, ang isa ay frigate at ang panghuli ay isang replenishment oiler. Ang layo naman daw ng mga PLA Navy warship mula sa Palawan ay 12 nautical miles. Bilang standard operating procedure, nagsagawa ng radio challenge ang AFP. Tumugon naman daw ang China dito ayon sa spokesperson ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kinumpirma nito na ang lugar na binabantayan ng PLA Navy ay karaniwang ruta ng mga international ships na dumadaan sa karagatan ng Pilipinas. Ngunit ang tanong, bakit naman kaya ito lumapit sa kalupaan ng Pilipinas? I-comment ninyo sa baba ang inyong palagay. Ano kaya ang totoong binabalak ng China? Alam nyo ba ang strategy ng China na kung paano pa sekreto nilang pinapapasok ang kanilang mga spy sa iba't ibang bansa? Katulad ng Amerika, Europe, Great Britain at kung saan-saan pa. Pakinggan nyo ang kwento natin ngayon kung paano ginawa ng China ang military secret operation nila. China ang pang-4 sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Hindi lang basta may magandang geography.
Ang ganda ng kanyang lupain, suportado ng sipag ng mga tao, ay nagbunga ng malaking pagbabago at progreso sa loob ng ilang taon. Nakakabilib, di ba? Nakasustain sila ng 10% na growth rate for how many years? Ang GDP ng China ay tumaas mula 178 bilyong dolyar noong 80s hanggang sa isang nakakalula na 14.72 trilyong dolyar ngayon. Kaya naman, ito na ang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo na ikalawa lang sa US. At dahil sa lumalaking middle at upper class na may bottomless pockets, walang duda na ang bansang ito ay isa na sa mga global force na dapat bantayan. Ang bansang ito, na kilala rin bilang hiyas ng Far East, ay isa na sa mga contender para sa status ng global superpower sa kasalukuyan, isa sa triad na nasa side ng global domination. Kung ang lahat ay maganda sa Orient, bakit kaya ang mga Chinese ay naghahanap ng green pasture sa ibang bansa at handang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para makapasok sa US? Ano kaya ang meron ng US na wala sa China? Pero ang mga taong ito ay may mas malalaking problema kaysa doon, tulad ng economic stagnation, religious repression, at political persecution na karaniwang problema sa mga bansa ng Far East. Narito ang closer look sa mga kadahilanan na nagpapatakbo sa exodus mula sa China. Ang bilang ng legal na mga immigrant ng Chinese sa US ay lumipad sa mga nakaraang taon, kung saan ang legal na visa ay hindi darating. Handa ang mga Chinese na labagin ang batas at bigyan ang US Border Patrol ng isang takbuhan para sa kanilang pera. Ang lahat ng mga immigrant na may access sa TikTok ay kailangan lamang gawin ay humanap ng madaling sundan na mga tip at payo sa ruta hanggang makarating sa Ecuador, na walang visa requirements para sa mga Chinese at sila'y handa na. Pero hindi sila ang karaniwang immigrant na nagtatago sa ibang border. Ang mga immigrant na ito ay kakaiba dahil nagbabayad sila ng malaking halaga sa mga traffickers na may $850 na pop-up front at dinala sa isang mas madali at deluxe na landas sa pamamagitan ng mga kagubatan. Humahalo sa mga Latin Americans, sila'y naglalakbay sa dating mapanganib na Darien. Naglalakbay mula sa iba't ibang sulok ng Central America hanggang sa makarating sa lupain ng US. Ang Chaoxin o Walk the Line ang tawag sa paglalakbay na ito mula sa China. At hindi ito ang Chinese version ng beach limbo. Ang border ng Mexico at US ay kilala bilang isang lugar na madalas puntahan, kung saan maraming undocumented immigrants ang nagtangkang tumawid papunta sa border. Base sa mga report, umabot sa 22,187 na mga Chinese ang hinuli ng Border Patrol dahil sa illegal na pagtawid ng border mula sa Mexico mula January hanggang September 2023. Ang bilang ng mga naaresto mula August 4, 2010 hanggang September ay hindi maikakaila na tumaas ng 70%, at ang sitwasyon ay patuloy na lumalala dahil sa illegal na traffic sa ating mga border. Isang halimbawa nito ay ang naitalang 15,567 na Chino na tumawid sa Darien ng Panama sa loob lamang ng unang 9 na buwan ng 2023. Ito'y nagdulot ng pagkabahala sa mga tao sa US dahil sa biglang pagtaas ng bilang mula sa 2005 noong 2022. Kung titingnan natin ang mga datos, makikita natin na ang bilang ng mga naglalakbay sa rainforest ay bumaba mula 2022 hanggang sa 376 lamang sa kabuuan mula 2010 hanggang 2021. Kaya't dapat nating itanong sa ating sarili, ano ba talaga ang dahilan ng kanilang pagmamadali patungo sa US? O may tinatakbuhan sila na something sa China? Sa kabila ng pag-unlad ng China mula sa mga kahirapan nito, hindi pa rin nito lubusang natatanggal ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang malalim na pagnanais ng China na muling bumangon ay nagmula sa kanyang makulay na kasaysayan, na tinatawag nilang siglo ng kahihiyan o Century of Humiliation. Ang panahong ito na nagsimula mula sa kanilang pagkatalo sa Opium War laban sa mga British noong 1842 at ang pagkakasakop ng Hong Kong ay itinuturing ng mga Chinese historians and nationalists bilang isang panahon ng malalim na kahihiyan.
At maaring may punto sila dahil ito ang naging simula ng sunod-sunod na mga pagkatalo ng China sa mga Pranses, British at mga Russian, habang ang China ay patuloy na hinahati at pinag-aagawan ng iba't ibang bansa. Ang kanilang sikat na Summer Palace ay ninakaw ng mga puwersa ng Anglo-French sa panahon ng Second Opium War mula 1856 hanggang 1860 at nawalan sila ng Outer Manchuria sa Russia. Nawalan din sila ng impluwensya sa Vietnam dahil sa kanilang gera laban sa mga Pranses at nawala ang Taiwan at Korea dahil sa kanilang mga gera laban sa Japan. Sa madaling salita, ang pagbagsak ng China ay patuloy hanggang sa katapusan ng Second Sino-Japanese War na natapos noong 1945. Hindi nakalimutan ng China kung paano ito nagdusa ng matinding pagkakawatak-watak internally. Natalo sa halos lahat ng mga gerang pinasukan at napilitang sumunod sa mga hindi makatarungan at kahiyahiyang kondisyon ng mga kaaway nito. Sa pagtatapos ng siglong iyon, napilitan ang China na magbayad ng malalaking halaga bilang reparasyon at magbukas ng mga port para sa kalakalan kasama ang mga kalaban. Nawalan din ito ng mga teritoryo tulad ng Outer Manchuria, mga bahagi ng Manchuria at sakalin sa Russian Empire, Jiaozhou Bay sa German Empire, Hong Kong at Weihai sa British Empire. Ang Macau ay napunta sa Portuguese Empire, ang Jiangxian sa France at ang Taiwan at Dalian sa Japan. Sa panahong ito, parang pinakamahinang banta ang China na napapaligiran ng mga bully at ang trauma nito ay tila sumunod hanggang sa panahon ng kasaganaan. Sa gitna ng kalituhan, ang World War II ay tila naging hindi inaasahang tagapagligtas. Pinapatunayan na ang pagkasira ng isa ay maaaring maging kaligtasan ng iba. Habang abala ang mga mabubuting bansa sa Germany, Italy at Japan, nakuha ng China ang mga teritoryong ito mula sa mga kalaban. Bagamat malaking panalo ito, mahaba pa ang daan bago maituring na ligtas ang China mula sa mga pagsubok. Pagkatapos ng pagkatalo ng mga Japanese at pagtatapos ng kanluraning extraterritoriality sa post-World War II era, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga nationalists at ng Chinese Communist Party o CCP sa Chinese Civil War. Sa huli, nagtagumpay ang CCP sa pamumuno ni Mao Zedong habang ang mga nationalists ay nagtungo sa Taiwan. Dito nagsimula ang unang banta sa China mula sa loob. Sinundan ito ng pambansang inisyatibo upang palayasin ang lahat ng kanluraning impluensya sa China. Ang sagot ni Mao sa mga problema ng bansa ay mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, ang paglayo ng China sa Soviet Union at ang pagkakaroon nito ng nuclear capability ay mga hakbang patungo sa ultimate goal ng Chinese revival. Habang nagpakasasa si Mao sa mga estratehiya tulad ng Cultural Revolution at Great Leap Forward, nagdulot ito ng malaking atraso sa pag-unlad ng China. Nagpakita lamang ito na hindi kayang tuparin ni Mao ang kanyang mga pangako. Pero bumabalik na ang ekonomiya ng China. Mula 1979 pataas, si Deng Xiaoping ay nagtulak sa China sa kasalukuyang direksyon ng ekonomikong pagbabalik at pag-unlad. Ginagawa itong isang game changer sa global na landscape. Ang tagapagmana ni Mao ay matagumpay na naabot ang mga layunin na kanyang itinakda sa kanilang sariling paraan. Ang pangarap ng mga Chino ay sa wakas natupad. Ayon sa data ng World Bank, ang mga tao ng mataas na GDP growth ng China ay nangangahulugang ang kanyang ekonomiya ay lumobo ng higit sa 10 beses sa paglipas ng siglo. Noong 2021, mula sa $1.2 trillion hanggang halos $18 trillion. Ang kanyang open door policy ay humantong sa pag-alis nito ng 800 milyong tao mula sa kuko ng kahirapan at pagdaragdag sa kanila sa mabilis na lumalaking middle class na may malaking pagpapahusay sa akses sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo. Ginagawa ang China na isang upper middle income na bansa. Pero bakit kaya ang mga tao nito ay iniwan ito at pinili na manirahan sa US sa anumang paraan? Iyon ay dahil ang economic bubble ng China ay gumuguho, parang mga manok na bumabalik sa kanilang bahay
at ang parehong mga patakaran na tinanggap ng China upang mapabilis ang kanyang economic growth ay bumabalik sa kanya. Alam mo ba, ang pangunahing suporta ng economic policy ng China ay ang investment-based high growth, low-cost manufacturing at mga export na umabot sa end of the road pagdating sa mga resulta. Ang sobrang pag-asa sa government spending at commercial investment para sa economic development sa halip na consumer spending ay naging pinakamalaking responsibilidad nito na sana ay humantong sa mas organic at sustainable na economic growth. Noong 2008, nagkaroon ng malaking krisis pang-pinansyal sa buong mundo. Dahil dito, ang China ay nag-udyok sa kanilang mga lokal na pamahalaan na mag-invest ng malaki sa mga proyekto sa loob ng bansa at sa pag-develop ng mga properties na may pangakong tataas ang presyo ng mga ito. Pero biglang bumagsak ang market ng real estate. Yung mga malalaking developers tulad ng Evergrande nagkaproblema at nag-file ng bankruptcy. Ang resulta, maraming ghost cities o mga lugar na walang tao sa buong China. Dahil dito, bumagal ang growth rate ng China sa 5% at nagdulot ito ng malalaking problema sa ekonomiya, lipunan at kalikasan ng bansa. May isa pang problema na naghihintay, ang pagtanda ng populasyon ng China. Irony, di ba? Sa bansang may pinakamaraming tao sa mundo, problema pa rin ang pagtanda ng populasyon. Ayon sa Al Jazeera, bumababa na ang bilang ng mga tao sa China na nasa edad 15 to 64 matapos itong umabot sa peak na halos 1 bilyon noong 2015. Ayon sa report ng Council on Foreign Relations, bumaba ng 2 milyon ang populasyon ng China noong 2023 at ito na ang ikalawang taon na nagpatuloy ang pagbaba. Ang mga datos ay nagpapakita na patuloy na bumababa ang total fertility rate ng China mula 1.5 na mga anak bawat babae noong huling 1990s hanggang 1.15 noong 2021 at ngayon ay malapit na sa 1.0. Malayo ito sa replacement level na 2.1 na kailangan para mapanatili ang kasalukuyang antas ng populasyon. Sa kabuuan, bumaba ng 2.9 milyong tao ang populasyon ng China noong nakaraang taon at umabot na sa 1.40 bilyon noong 2023. Nakarecord lang sila ng 9 milyong mga kapanganakan noong 2023, mas mababa pa sa 11.1 milyong mga namatay. Bumaba ng 500,000 ang birth rate mula 2022 at nagpapatuloy ito. Napagtanto ng mga policymakers na para sa China na mapanatili ang kanyang populasyon, kailangan magkaroon ng hindi bababa sa 2.1 na mga baby ang bawat babae. Pero kahit na ini-encourage ng PRC ang mga babae na magkaroon ng mga anak, hindi sila nagpapaloko. Kaya tanong, magkakaroon kaya ng two-child policy sa China sa mga susunod na taon? Ang tanging paraan para malutas ang mga problemang ito ng China ay sa pamamagitan ng pag-restructure at pag-revamp ng buong economic structure. Habang nag-iisip ng mga bagong ideya, ang mga Chinese policymakers para sa ikalawang economic revival, ang mga ordinaryong Chinese naman ay nagdedesisyon na hindi na mag-stick around at iniwanan na ang barko. Habang nagbabasa ulit ng mga libro ng Confucius, ang mga strategies ng China, ang karaniwang tao sa China ay nagdurusa sa isang stagnating economy. Halimbawa na lang si Wu Xiaohua, 42, na nagsabi na pinili niya na kumuha ng isa sa mga mas mabilis na mga biyahe para maabot niya ang US nang hindi nasasayang ang mahalagang oras at makapagtrabaho. Nagmula sa Hunan Province, lumipat si Xiaohua sa Shanghai para magtrabaho bilang taxi driver pero nag-struggle dahil sa pandemya. Sinabi niya na ang ekonomiya ay gulo at mahirap magbigay ng basic care para sa kanyang pamilya. May isa pang migrant na umalis sa Beijing 2 buwan matapos na itigil ng mahigpit na COVID-19 lockdown sa China ang kanyang trabaho bilang masseuse na nag-iwan sa kanya na walang pera at halos hindi na makasurvive araw-araw. Maraming mga kwento ang nagmumula sa mga migrant na patuloy na dumadating, isang daloy na hindi titigil hanggang sa hindi bumabalik ang ekonomiya ng China. Pero ang bumababang ekonomiya ba ang tanging dahilan kung bakit maraming lokal na Chinese ang umalis sa kanilang bansa? Mas komplikado pa ang kwento kaysa doon.
ang pag-angat ng ekonomiyang scale, kasabay ng pagbagsak ng kalayaang scale. Ang pangyayari ng mga migrant ng China na lumilipat sa US ay nagbigay ng malakas na gising sa mga policymakers ng China, kahit na nagpapakita sila ng matatag na paninindigan. Kung babalikan ang muling pagbangon ng China sa panahon pagkatapos ng era ni Mao, malinaw na makikita ng lahat ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ekonomiyang pag-unlad ng China kumpara sa kanyang politikal na pag-unlad. Habang pinapayagan ang maingat na pagbubukas ng mga merkado ng China, ito ay sinasabayan ng patuloy na pagpipigil sa mga politikal na dissident. Sa puntong halos wala ng politikal na pagkakaiba at ekspresyon. Siyempre, hindi mo maaaring hindi pansinin na hindi lamang politikal na pag-iisip ang pinipigil, kundi lahat ng uri ng sariling ekspresyon, politikal, relihiyon, media at sining, lahat ng ito ay pinigilan ng mga autoridad ng Estado. Ang kasalukuyang pag-iwas ng China sa politikal na kalayaan at kalayaan sa ekspresyon ay nagmula sa minamahal na Cultural Revolution ni Mao. Ang Cultural Revolution ay likha ni Mao na naglalayong gawin siyang hindi mapapantayang hari ng lahat ng kanyang nasasakupan at tulungan siyang konsolidahin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Noong 1966, sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mahahalagang kapangyarihan sa kultura at edukasyon sa mga kamay ng ilang miyembro ng hukbo. Ang susunod na kwento ay tungkol sa mga politikal at edukasyonal na ideya at mga guro, pati na rin sa mga estudyanteng sumusuporta sa mga patakaran ng Estado. Ayon sa Britannica, may 4 na layunin si Mao na gusto niyang maabot sa pamamagitan ng Cultural Revolution. Una, gusto niyang palitan ang kanyang mga itinalagang tagapagmana ng mga leader na mas sumasang-ayon sa kanyang kasalukuyang pananaw. Pangalawa, gusto niyang itama ang CCP. Pangatlo, gusto niyang bigyan ang mga kabataan ng China ng isang karanasang revolusyonaryo. At pang-apat, gusto niyang makamit ang mga pagbabago sa patakaran upang mabawasan ang elitismo sa mga sistema ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at kultura. Kahit na ang nakuha lang ni Mao ay ang kaguluhan sa buong China, nagawa niyang pigilan ang lahat ng uri ng kalayaan sa ekspresyon, maging ito man ay politikal, relihiyoso o personal. Ang resulta ng kaguluhan ay humantong sa 1968 kung saan muling binuo ni Mao ang CCP at mas lalong pinahigpit ang kontrol. Ang militar ay nagpadala ng mga opisyal at sundalo upang kumuha ng kontrol sa mga paaralan, pabrika at mga ahensya ng gobyerno. At ang China bilang buo ay napasailalim sa kontrol ng Estado. Kahit na ang lipunan ng China ay umuunlad, malakas pa rin ang kontrol ng Estado sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Chinese. Pero ang uri ng suppression sa China ngayon ay mas mapanlinlang. Wala na ang mga araw na ang mga tao ay na-accumulated at binibigyan ng VIP na pagtrato gamit ang mga baton. Ayon sa Human Rights Watch, ngayon ay mas organisado ang mga opisyal ng China sa kanilang mga pamamaraan sa pamamagitan ng paglalagay ng isang proseso ng pagpaparehistro na pinamamahalaan ng State Council's Religious Affairs Bureau, kung saan sinusubaybayan ng gobyerno ang pagiging miyembro sa mga organisasyong relihiyoso. Mga lugar ng mga pagpupulong, relihiyosong pagsasanay, pagpili ng mga pari, paglilimbag ng mga materyales na relihiyoso at pagpopondo para sa mga aktibidad na relihiyoso. Kaya, bakit sa tingin mo ay sobrang kontra-relihiyon ang China? Para sa isang simpleng dahilan, ang tanging kinikilala nitong Diyos ay ang komunismo na lumalagpas sa lahat ng katapatan. Natatakot din ang China sa mga nangyari sa Soviet Russia na natagpuan ang kanyang mga kamay na nakatali ng Christian Orthodox Church. Ang kasalukuyang China ay kontrolado ang bawat aspeto ng relihiyon. Mula sa pagpapahintulot ng pagsasagawa ng tanging 5 relihiyon na kinikilala nito hanggang sa pagbabantay sa lahat ng aktibidad ng mga rehistradong sentro ng relihiyon. Ang panggigipit sa mga Buddhist Tibetan at Muslim Uyghur ay malinaw na paglabag sa mga karapatang pantao. Ang mga internasyonal na katawan tulad ng United Nations Human Rights Council, Universal Periodic Review at Human Rights Watch ay regular na nag-aakusa sa Chinese Communist Party
ang gobyerno ng People's Republic of China ng paggamit ng mahigpit na mga hakbang upang pigilan ang opinyon ng publiko at mga gawain ng relihiyon. Ang 2020 World Press Freedom Index na kinakalap ng Reporters Without Borders ay nagpapakita na ang China ang pinakamalaking jailer ng mga mamamahayag sa buong mundo. Sinasabi rin nila na ang mainland China ay sinusubukang magtatag ng isang bagong world media order sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hyper-control sa impormasyon. Ang patunay ng kanyang mga mapang-api na hilig ay nakita ng mundo nang ikulong nito ang dalawang vlogger ng China para sa pagbabahagi ng coverage ng krisis ng COVID. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang na 100 na mamamahayag ang nakakulong sa China kung saan ang karamihan ay mga Uyghur. Narinig nyo na ba ang tungkol sa Golden Shield ng China? Ito raw ay may kakayahang mag-monitor ng mga online na usapan at mail at maaaring magtukoy ng mga IP at mag-aresto ng mga tao kung kinakailangan. Grabe, di ba? Lalo pang lumala ang sitwasyon mula nang maging General Secretary ng Chinese Communist Party si Xi Jinping sa ikatlong beses. Dahil dito, siya na ang pinakamakapangyarihang leader ng bansa mula kay Mao Zedong. Paano niya ito nagawa? Sa pamamagitan ng pagkontrol sa state apparatus. Nakita natin kung paano ikinulong ng Estado ang mga mamamayan nito sa isang sobrang higpit na lockdown noong panahon ng coronavirus pandemic. Imagine, ang mga tao ay hindi pinapayagang lumabas ng kanilang mga bahay sa kahit anong sitwasyon. Medyo masama ang sitwasyon sa buong mundo. Pero iba talaga ang ginawa ng China sa kanyang zero COVID policy. Maraming nagreklamo dahil sa hirap sa pagkuha ng pagkain at mahahalagang serbisyong medikal na nagdulot ng pagkamatay ng ilang tao sa loob ng kanilang sariling mga bahay. Hindi pwedeng baliwalain ang mga paglabag sa karapatang pantao sa isang sibilisadong mundo. 8 estado ang nag-boycott sa bid ng China na mag-host ng 2022 Olympics na ikinagalit ni Xi. Ang Tibet, Hong Kong at Xinjiang ay mga lugar na puno ng paglabag sa karapatang pantao. Pero kapag hinarap ang mga opisyal ng China sa mga patunay ng kanilang mga represibong patakaran, ang sagot nila ay mga walang pakialam na shrug. Itinatanggi ng China ang lahat ng ito. Pero iba ang kwento ng mga illegal na migrant. Ang dala lang nila ay isang backpack, isang portable na tent at isang maliit na shoulder bag. Si Kong, isang 47 years old na migrant mula China, ay isa sa higit sa 100 taong sinusubukan ang kapalaran na makarating sa US. Nakuha ni Kong ang maraming impormasyon mula sa mga online source, kabilang na ang Douyin, ang bersyon ng TikTok ng China. Pagkatapos ng kalahating taon ng pagpaplano, nagdesisyon akong kailangan kong pumunta. Nang umalis ako, sinabi ko sa sarili ko na sulit ito kahit mamatay pa ako sa daan. Inamin niya sa reporter ng VOA. Nang tanungin kung bakit siya naglakbay ng libu-libong milya sa isang bansang hindi pa niya nadadalaw, sumagot siya, "Kalayaan. Gusto ko ng kalayaan." Naging biktima si Kong ng censorship ng Estado nang iban ang kanyang Douyin account ilang beses dahil sa paggamit ng sensitive na mga keyword at pagpupuna kay Chinese President Xi Jinping. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng China sa higit 5 dekada ng kontrol, hindi nito mapigilan ang pangangailangan ni Kong para sa self-expression. Dapat nilang ma-realize na sinusubukan nilang patayin ang espiritu ng kanilang bansa, na imposible sa lipunan ng tao, histerya o kahit pag-iingat sa US. Habang pinapanood ng US ang mabagal at tuloy-tuloy na pagdating ng mga migrant mula China sa kanilang mga hangganan, nagdesisyon silang alamin ang mga dahilan at kahulugan ng kilusang ito. Ang US security ay nagbibigay ng masamang tingin sa aktibidad na ito, nag-aalala na maaaring may mga Chinese spies sa mga pumapasok. Pero ang mga politiko ay hindi kontento sa simpleng pagtatanong. Ang unang tanong ay galing kay Republican Representative Mark Green, chair ng House. Nagtanong siya kung bakit karamihan sa mga migrant ay mga lalaking nasa edad militar na may kilalang ugnayan sa Chinese Communist Party, ang CCP, at sa People's Liberation Army. Si Green, kasama sina Republican Senator Marco Rubio
at Representative Troy Enels ay umabot pa sa puntong ipakilala ang No Asylum for CCP Spies Act noong 2020. Kung maipapasa ito, pipigilan nito ang mga miyembro ng CCP na maghanap ng asylum sa US. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Tama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap.